So ito yung sunod, mga kababayan. Nako, mga kababayan, kung naalala ninyo, ano yan, Ken? Si Sara Duterte, sabi nila, nangunguna sa ratings. Si Sara Duterte daw, mga kababayan, nangunguna sa ratings. Pero ngayon, bumagsak ng 8%. Eto na, mga kababayan ako. Sabi ko nga sa inyo, pag nabuksan, pag inumpisahan, bababa ng bababa yan, pareho kay Binay. Lumabas na nga, mga kababayan, sa ratings. Kauna-unahan sa pagkakataong ito, bumagsak ng 8% si Sara. Ay nako, mga kababayan. Kay BBM, sanay na tayo. Laging sinasabing bagsak. Si Sara Duterte, sabi ko nga sa inyo, lalo na pag nabuksa ito, mga kababayan. Take note, pirma na lang ni PBBM ang kulang, mabubuksan na ang BIR niyan. Pag nabuksan ang BIR, hindi lang 8% babagsak niyan. Maniwala kay sa akin, mga kababayan, si Binay. Anong nangyari kay Binay noon? Sir John Morales, silo po sa'yo dyan. Ito mga kababayan ako. Ito na, nako. Sa Davao pa nga lang ngayon, bagsak na ang mga Duterte. Bakit? Tignan nyo yung ba? Pati si General Torre, umiiyak na. Okay ka natin. Ito na. Kapwa, bumaba ang trusts at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research para sa second quarter ng taong 2026. Ayan na. Bumagsak ng 5 puntos ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 54% noong Marso hanggang 49% ngayong Hulyo. Nabawasan din ng 8 puntos ang kanyang performance rating mula 55% sa first quarter ng kasalukuyang taon na naging 47% ngayong second quarter. Samantala, bumaba rin ng 8 puntos ang trust rating ni Vice President Duterte mula 55% hanggang 47%. Kita nyo 55%. Naging 47. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Ayan na. Unti na. Alala nyo si Binay noon? Si Binay noon, 45. Lumabas ang hacienda sa Batangas. Yung Pigirina de Aircon. Yung golf club. Tapos may mansion, may swimming pool. Yung 45, naging 38. Tapos, lumabas pa itong overpriced Makati Building, City Hall. Yung 38, naging 27. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, bababa na. March to July. Pabagsak na ng pabagsak. Nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang agang nagdeklara. Lahat ng pambabati ko, sinalubong niya. Tapos yung mga didistong to, taas ng rating si Sara. Ayun as of July 2026, noong March, April, May, June, 55%. Pagdating sa July, naging 47. 8 ang nawala. Sabi ko sa inyo, 47 na yan. Babagsak na yan, papunta na yan sa 40, o di kaya 38 na. Mo na lagi karon akong istorya ba? Na kay mabubuksan na yung BIR. Ito, alam nyo, ito para sa akin, bigay ako ng opinion, reaction. Alam nyo kung bakit bumagsak ang trust ratings ni Sara? Dahil yan sa pagbabanta. Kasi, okay na sana yun yung putang ina ninyong lahat. Yun, normal na sa tao yun. Naririnig na natin. Bata, matanda, may ngipin, wala. Girl, boy, bakla, tomboy, may paa, may tuhod. Oo, sakang, di kaya pango, di kaya matangos ang ilong, gawa sa build. May eyebrow, may panga. Mahaba ang baba, may iksi, humihinihingal, naging pastor. Mga kababayan, okay na yun Kaso, mga kababayan, alam nyo yung nagpadagdag dito kaya bumaba yung ratings ni Sara sa July? Kasi halos silang lahat ang papangit ng lumalabas sa bunganga nila. Normal na sana yung pagmura niya, yung dalhin sa hospital si Sulaika tapos i-contempt. Normal na yun naintindihan na ng tao yun Kaso lang nakita pati si Basti nagbantay.
Alam nyo yung mga testimony doon sa Senado nila Matibag, ng mga NBI, ni Lotok, ni Kalilong, doon nadagdagan ni. Bakit? Okay na sana yun yung kay Sara Kasi maintindihan ng tao, dala ng emosyon yun kasi may kasabihan tayo. When emotions are high, the intelligence is low. Ang problema mga kababayan kay nandun yung kapatid, wala kaming ibang inaanap, isang ulo lang naman, ang ulo ni Bongbong Marcos na ayun na, buong pamilya na Okay na sana yun immune na yung tao, intindihan na Tapos meron pang cutting his head. Ulo ni Bongbong Marcos, ayun. Alam niyo, sa totoo lang, kung ikaw ngayon may anak, maskin tayo nga dito magmura sa live, daming ang nagsabi, bawas-bawasan mo kasi may mga nanonood na bata. Paano pa to? Vice President ng Pilipinas, nagmura, napapanood ng lahat. Okay ako. Ilan lang kayong nanood yan. Hindi naman buong Pilipinas nanood sa atin. Kasi kung buong Pilipinas, hindi sana 100 million live viewers natin dyan. Ang problema ito Vice President ka ng Pilipinas, 32 million nga ang pinangyabang nila na bumuto Yung 32 million nanood sa kanya. Pero hindi lahat ng 32 million nakasuporta pa. 'Di ba? Kaya yun, 8% bagsak. Continue. Ng kanyang performance rating sa 45% mula sa dating 50%. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong November 24 na parehong nasa ilalim ng maturity level ang trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Ayon sa survey, nananatiling mataas ang suporta kay VP Duterte sa Mindanao. Habang pinakamalaki naman ang pagbagsak ng kanyang mga rating sa NCR at Balance Luzon. Pagdating kay PBBM, pinakamalaki ang pagbaba ng kanyang mga rating sa Mindanao at Visayas at nananatiling mayorya ang suporta sa kanya sa Balance Luzon. Di ba? Sa Mindanao, mataas. Pero kay Sara, ala na Alam mo, sa totoo lang, yung mga DDS laging sinasabi, negative si BBM, negative si BBM. Normal na yun sa tao nanonormal na Yeah? Pero kay Sara kasi mga kababayan, bumagsak lang yan 5%, hindi normal sa kanila yan kasi nasanay sila sa manipulating Ngayon, binalita ng Okta Research ganito. So, kahit ikaw DDS na nanood ngayon, mapaisip ka talaga. Ganon pa ba talaga kalakas si Inday? Meron pa ba talagang 32 million? Bakit bumagsak siya ng 8%? Paano? Di ba? So mapapag-isip ka ngayon kasi sinanay ka nila sa manipulating Alam mo, yung panlilin lang ba, sinasanay ka, laging taas ang ratings, tapos biglang bumagsak ng 8%. So ikaw ngayong DDS na umaasa sa kanya at sumuporta sa kanya, mapapatanong ka ngayon, so bumagsak siya ng 8%. So, ang sasabihin agad ng DDS, huwag kayong maniwala sa survey. Bakit? Survey lang yan Huwag kayong maniwala sa survey. Survey lang yan. Ilang tao lang tinanong yan. Di ba nung mataas ang survey ni Sara, sabi niyo, taas, wala na si BBM, negative 3. Sabi-sabi ang mga DDS, ngayon bumagsak si Sara. Sasabihin namin na, huwag kayong maniwala sa Okta Research. Ilang tao lang yung tinatanong yan. 100 tao lang yan. Di ba? Yan, tingnan nyo. Noong mataas ang ratings ni Sara, yung mga DDS, ang galing. Yes, taas. Wala na si Bangag. Bagsak na si Bangag. Sabi-sabi nila. Ngayon bumagsak si Sara, sasabihin ng mga DDS niyan, huwag na kayong maniwala sa mga research. Bakit? 100 tao lang tinatanong yan. Hindi naman buong Pilipinas sinaong yan ganun yan. Maniwala kayo sa akin. 8% binagsak. So anong say ng mga DDS sa Okta Research? Huwag kayo maniwala dyan. Research lang yan. Ilang tao lang tinanong yan. Tapos sasabihin lang yan, kita-kita lang tayo sa 2028. Kung hindi ma-convict. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ganun. Nako. Tignan ninyo mula March, April, May, June. Laging taas si Sara. Okta Research. Pulse Asia. Sigaw ng sigaw sila. Yes, sabi ng Pulse Asia, ang taas ng ratings ni Sara.
O sabi ng Okta Research, taas ng rating si Sara. Ngayon bumaba. Alam niyo ang sabi nila? Huwag kayo maniwala sa research na yan. Mga ratings na yan. Ilang tao lang tinanong yan. Kita-kita na lang tayo sa 2028. Aminin, DDS. Nung mataas ang rating, sigaw kayo ng sigaw, pinupuri nyo pa yung Okta Research at Pulse Asia Survey. Tapos ngayon nung bumaba, anong sabi? Huwag kayong maniwala sa Pulse Asia Survey. Huwag kayong maniwala sa Okta Research. Doon kayo sa SMNI. Aminin, parang ano lang yan eh, parang Davao lang yan. Noong walang baha, malinis ang Davao. Masaya sa Davao. Malaki ang era ng Davao. Pero nung binaha, ang sabi agad nila, hindi naman Davao yan eh. Iba ang Davao City, iba ang Davao del Norte. Diba? Pero ang sabi, Baluarte ni Digong ang Davao. Duterte ang Davao. Duterte ang Mindanao. Tapos pag nagkaroon ng trahedya, problema, gulo, o di kaya disgrasya, hindi naman parte ng Davao City yan eh. Di ba? Sasabihin agad, hayaan nyo na, binaha ang Davao. Tingnan ninyo, yung mga tao sa Davao, chill-chill lang, kahit binaha, lagpas bubong ang tubig. Pero yung mga taga Manila ang umaray. Pag-sure mo din na. Yung mga taga Davao, chill-chill lang, kahit umiinom na ng tubig kanal. Pag mga sinungaling kayo, mga hayop kayo, bakit? Tingnan nyo, binaha ang Davao. Tingnan nyo, ang Davao, binaha. Chill-chill nga lang yung mga taga Davao eh. Pero yung mga taga Manila ang umiyak. Pag sure mo, nung chill-chill. Ang inang chill-chill na yan. Tanungin ko, sino mga taga Davao dyan binaha? Chill lang ba kayo? Okay lang ba? Saan kayo natulog? Sa taas ng bubong? Ilang lamok kagat nyo? Paano kayo nagsaing? Ilang araw bago humupa tubig? Ilang oras kayo naglinis ng putik? Asaan yung mga gamit nyo? Tinangay ng baha? Tapos ang sabihin ng mga DDS, chill-chill lang. Wow! Chill! Tunog naman chill. Nanginig. Nanginig sa lamig. Andun sa taas ng bubong na natulog. Nanginig sa lamig. Ma'am Nini TV Vlog, silo po. Chill-chill nga lang. Chini-chill. Nanginginig na sa lamig. Nasa taas ng bubong. Kita nyo mga kababayan. Sara Duterte yung lagapak ang ratings. Tingnan nyo. I-post ninyo ito mga kababayan. Okta Research, bumagsak ang ratings ni Sara. Tignan ninyo, ang comment ng mga DDS. Huwag kayong maniwala sa ratings na yan. Ilang tao lang tinanong yan. Try nyo. Hinahamon ko kayong lahat, mga nanood sa akin. I-post ninyo na bumagsak ng 8% si Sara sa Okta Research. Tignan nyo ang sasabihin ng mga DDS na makakomment dyan sa mga post ninyo. Sasabihin niya, huwag kayo maniwala sa ratings na yan, survey na yan, ilang tao lang tinanong yan. Pero nung panahon na si Sara ang taas, pinuri yung Okta Research, pati yung Pulse Asia. Ganyan yung mga DDS eh. Di ba? Ganyan sila. Chill nga lang daw yung Davao binaha, pero yung Maynila, ang taga Maynila daw ang umiyak. Ang ina nyo, pagkatapos yung nabasa sa ulan, nilagnat. Tapos may mga sugat pa sa paa. Nagka-leptospirosis. Chill lang. Na-convulsion dahil sa leptospirosis, namatay. Chill talaga. Nandun sa morgue nilagay chill. Ganyan ang ibig sabihin ng chill. Sara, bumagsak na 8% bagsak. Survey sa nagawa sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pananalasan ng bagyo at habagat sa ilang bahagi ng bansa. Isa pa yan. Siyempre, madalas na malakas ang baha, Davao. Tapos siyempre, tatanungin mo ngayon, asan ba sila? Andon, nag-party-party. Asan ba si Sara? Andon, nasa Netherlands. So kung ikaw, tanungin kita, binaha, mahal ang bilihin, impeachment complaint, tataas pa ratings? Kasi pag tinanong mo, impeachment niya, nasaan siya? Nasa dahig. Binaha ang Davao, nasaan sila? Nasa dahig. Mahal ang bilihin, anong naitulong? Nasa dahig. Paano hindi babagsak ratings mo? Okay lang sana kung nagmahal ang gulay,
Nakita ka doon, nagtanim ka ng kamatis, nagtanim ka ng pichay. Para mabawas-bawasan yung presyo ng pagtaas, magtanim tayo. Ako si Inday Sara, magtanim ng gulay sa umaga. Di, tataas ratings. Ay, problema. Ang taas ng bilhin, ang presyo ng isda, gulay, karne, bigas. Saan si Sara? Nasa dahig. Biruin mo, binoto ka ng 32 minions, tapos sa dahig ka nag-duty. Huwag kang mag-expect, hindi babagsak ng 8%. Yung ratings mo. Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan, proud ka ba? Vice President, binoto ng 32 minions, tapos nag-duty sa dahig? Hindi ka ba madidismaya? Continue. Inaw naman ang Okta Research na hindi matutukoy ng survey kung alin sa mga pangyayaring ito ang direktang naging dahilan ng pagbabago sa trust at performance ratings ng dalawang pataas na opisyal ng bansa. Wag na kayong magyabang na mataas ang rating si Sara, bumagsak na siya ng 8%. Tandaan ninyo, hindi mabubuo ang dalawa kung hindi mabubuo ang 8. Kung wala ang 1 and 2. 2 pa nga lang, 2% ikakabagsak mo, masakit ni. Yeah? Paano pa yung 8? Ang hirap hanapin nun. Yeah? Sir Kokoy, mega love shoutout. Yeah?